insulting me on my public official functions, or it is a personal accusation on me? It's not a personal accusation, Mr. Chair, and I think we have agreed early on that we do not have any personal relationship. Yes, that's right. Just... Pero ito, ang sabi ni Elijah, okay lang yon kung yan ay sinabi. Yun ang pinakamasakit, ano? Na sinabi niya, we do not have personal relationship. Pantakin mo, kunwari sabihin sa iyo ng jowa mo yun. Akala mo kayo na. Yung pala, we don't have any personal relationship. Pineperahan lang kita. Hindi, biro. Biro lang, walang gana. Yeah? Sakit nun. Tuloy. In my official functions as a public servant. Alam mo ba yung official functions ko? Yes, Mr. Chair. And alam mo. So therefore, hindi ka naniniwala sa aking official functions kaya tinawag mo akong gago. No, Mr. Chair. Kita mo yung logic niya. Porket tinawag siyang gago, hindi daw naniniwala sa official function niya. Maybe what he meant by this is, sandali, congressman ako, ba't mo ako tinawag na gago? Hindi mo ako, wala kang karapatang tawagin akong gago kasi congressman ako, mataas ako. Maaring gano'n ang ibig niya sabihin, o maaring sinasabi niya, wala namang relationship yun sa trabaho ko, yung pagsalita mo ng gago. Yun ang hindi maintindihan ni Abante. Yung expression na gago, ibig sabihin, gago ka. Ibig sabihin, yung ginagawa mo, isang kagaguhan. Ano bang ibig sabihin pag sinabi mong gago? 'Di ba parang aside mas mas matindi ito doon sa stupid ka. 'Di ba? O mas tanga ka. Ito pa yung mas matindi, gago ka. Ibig sabihin nun, yung ugali mo gago, masama. Hindi maganda yung ginagawa mo, puro kagaguhan. Ibig sabihin ng pag sinabi yung puro kagaguhan, 'di ba? Alam mo na ibig sabihin nun. Lahat ng ginagawa mo isang malaking katarantaduhan, isang kagaguhan. So yun yung sinasabi ni Joey, which relate doon sa trabaho niya. Kasi nga may trabaho siya, pero gago siya doon sa trabaho niyang yun. So ano sinasabi mong personal attack yun? That is not a personal attack. That is a attack to your function as a public official. Kagaguhan yung ginagawa mo. Observation that I uttered to describe your performance of your official action. That is my observation. That is what I felt. Well, inobserbuhan mo ba yung aking official function? Yes, Mr. Chair. I watch your hearings. Since I won in 2019? No, Mr. Chair. So kailangan mo pa palang obserbahan mula nung nagsimula ka? Hindi ba maaaring pwede kong i-react yung ginawa mo now? Nagigets nyo? Hindi ko kailangang obserbahan yung sinimulan mo, tapos meron kang ginawa sa kalagitnaan ng iyong pagsiservisyo, sasabihin ko, ay isang malaking katangahan yung ginawa mo. Pwede ko bang sabihin na, ay hindi huwag mo sabihin yan kasi dapat inobserbahan mo yung ginawa ko noon hanggang ngayon. Hindi pwedeng ganun. Yun ang sinasabing na may personal ka. Diba? Bakit kanyo? Etong sinasabi ni Joey na gago, o kung sinabi man niya yan, kasi parang hindi niya maalala kung kailan niya nasabi yan. Kung sinabi man niya yan, sinabi niya yan because as a reaction to what you just did. Kung ano yung ginawa mo on that present moment, kung ano yung desisyon na ginawa ni Abante at the present moment, yun ang sinasabi niyang gago. Diba? So ang linaw po nun. Hindi yan. Kaya nga pag sinabi mong inobserbahan mo ba ako noong simula ako, yun ang namemersonal. Mantakin mo, pati yung nakaraan mo, inungkat. Actually, di pa nga rin personal yung kasi maaaring inire-relate lang niya yung pagiging pattern ng ugali mo. Pero gayon pa man, mas hindi ito personal kasi nga may ginawa ka recently na nire-reactionan ng tao. Ganun naman po kami mga vlogger . We react on what you are doing, not who you are. We do not care who you are. Basta ang importante sa amin, pag may tama, pinapalakpakan namin, pag mali, binabanata namin.
Yan po ang tama. Kasi nga, that is part of your function as a representative of your district. Kung mali, edi sasabihin namin, gago ka. Gago yung ginagawa mo. Di ba? I closely monitored your performance as a congressman in the 19th Congress. And you hated me for that. No, not really, Mr. Hindi, Chair. gago. Just in the Binagit mo 19th sa akin, Congress. gago. So you hated me. No! It doesn't mean na gago, sinabihan ka ng gago, you hate me. Hindi. Hindi ho. Hindi ganun yun. Mr. Chair. Ano ba eh? Bakit ang babaw ng logic nito ni Abante, no? Pag sinabi mo na kagad kagaguhan yung ginawa mo, hate na kagad. Kasi when you say hate, person yun eh. You hate the person. Yung mismong person, yung tao mismo hini-hate mo, galit ka dun sa tao. Bitter ka dun sa tao. 'Di ba? Kaya nga hate, galit eh. Galit ka sa tao. Hindi po kami galit sa inyo. Kami po mga vlogger, o kahit po ito si Joey, sigurado ako hindi galit sa inyo. Wish it sa inyo, pwede. Pero yung, biro lang. Yung reaction niya is reaction niya doon sa ginawa mo. Not because galit siya. Kasi nga, wala naman kayong personal relationship para magalit. Ibig sabihin nun, binanggit mo, gago ako. Binanggit mo, isasampal ko ito sa pagmumukha mo. Binanggit mo, I'm going to be... Hindi ko mabanggit eh. Okay. If you prepared, binanggit mo yun eh. May Oo. I respond, Mr. Chair? Therefore, you hated me. Hindi pwedeng sabihin mo sa akin na you love me. Is that a person that you said that you love me? I love you, and because of that, isasampal ko ito sa'yo. May I respond, Mr. Chair? Yeah, go ahead. Sige, Mr. Chair, go ahead, respond. At the very most, I do not like your performance as a member of the 19th Congress. But hate is such a powerful word because we established earlier that we do not have any personal relationship or any Kaya nga, personal Mr. Chair, affiliation. binanggit mo yung human rights. Yes, Binanggit mo Mr. yan Chair. kanina, di ba? Correct, Mr. Therefore, Chair. Mr. Chair, you violated my human rights. Why? Because when you said those profanities, those insults, yung gago, yung isasampol ko ito sa pagbubuka mo, you violated my human rights. Violated your human rights? Human rights? Karapatan? Karapatan saan? Alam mo bakit ako bilib dito kay Joey? Kung ako to, tatawanan ko talaga to eh. Asan yung human rights doon? Human rights? Ano ho ba ang mga human rights? O sige nga ho, ano ho ba ang mga human rights? Karapatan mong mabuhay? Karapatan mong maging safe? Karapatan mong proteksyonan ng sarili mo? Karapatan mo maging malaya sa pananalita? Marami kang human rights na alin doon ang nawala o violate ni Joey nung sinabihan kang gago. Pag sinabihan ka bang gago, hindi ka na pwedeng mabuhay? Pag sinabihan ka bang gago, hindi ka na pwedeng huminga? Pag sinabihan ka bang gago, wala ka ng kalayaan magsalita? Pag sinabihan kang gago, hindi mo na pwedeng proteksyonan ng sarili mo. Asan doon ang human rights? Alam mo, bilib talaga ako dito kay Joey, ha? Kung ako talaga ito, naku po, tatawa talaga ako ng para mapapaganon talaga ako. Asan kaya doon yung human rights? Parang ang gulo na ng usapan namin, ha? Kung ako to talagang papayuhan ko, tatang, tulog na lang po kayo. Medyo iba na ho yung sinasabi ninyo. Bukas na lang huli tayo mag-usap. Ganun na. Pasensya na, tatang, ha? Pero hindi ko masagot yung tanong nyo kasi medyo sablay ho yung tanong ninyo. Sigurado naman akong nasa matinong kaisipan kayo. Hindi naman kayo siguro bangag. Pero hindi, sa tingin ko malabo naman po kasi wala naman sa personality ni Abante maging bangag. Di ba? Wala ko sa personality niya. Sa tingin ko naman, malabo yan, okay? Pero gayon pa man, parang ang gulo niya ng kausap dito. Ito ba'y dala ng katandaan? Hindi ko alam, ha? Kasi so far, yung tatay ko naman, mas matanda kay Abante, pero matino namang kausap. Hindi ganyang magulo. At saka yung logic, matalas.
I mean, kahit sa mo dalhin, kahit saan ka magpalusot, may logic pa rin. Di ba ho? Pero bakit ito ganito na? Ano nangyayari dito sa'yo? Congressman Abante? You did. May I respond, Mr. Chair? Teka, Mr. Chair, hindi ako nagagalit sa'yo. Okay? At wala akong pakialam sa'yo. Kahit na anong sabihin mo, okay lang sa akin. Alright? Pero itong ating pinag-uusap. Alam mo, karapatan mo rin kahit magalit ka, walang problema. Hindi ka namin kayang pigilan kung magalit ka sa amin. Hindi mo na kailangan sabihin yan. Ngayon, merong kinalaman sa mga legislation na aming gagawin later on. That is why I am asking you right now. Sapagkat napakahalaga nito. Ito daw, kaya daw niya tinatanong ito kasi para sa mga legislation na gagawin nila. Okay? Again, babalik na naman po tayo dyan. Parang nakalimutan ata ni Sir, Article 3, I think Section 4 yun. No law. Walang pwedeng batas na gawin para ma-curtail ang freedom of speech. As a matter of fact, sinabi nung isang congressman dyan, pangalan nun si Congressman Geraldine, sinabi niya dyan na kaya nga hindi pa pwedeng maglagay ng magsusupil Parang sinasabi niya, digital lang yung parang magmo-monitor lang. Tama siya doon, hindi pa pwede talagang gumawa ng isang grupo na magpipigil sa yung magsalita. Hindi pa pwede yan. That is, malabo po yun. Meron kang karapatang magsalita kahit saan mong tingnang anggulo. Meron kang karapatang magsalita. Ngayon, okay? Etong sinasabi niyang gagawa daw sila ng batas. Anong batas ang gagawin nyo? Meron tayong batas against false news. Meron na tayong batas against libel. Ibig sabihin po against libel. Isang libel na against sa mga nagsasabi ng kasinungalingan patungkol sa iyo. Meron na tayong defamation. Lahat po meron na tayong batas. Ano pang idadagdag nyong batas? Hindi ko maintindihan. Lahat yan pasok dun sa batas na yan. Hindi ho, sir. Pasensya na pero I beg to disagree. Lahat po ng sinasabi ninyo meron ng batas. Ngayon, pagmumura, may batas din po dyan. As a matter of fact, meron ng desisyon ng Supreme Court dyan. Diba ho? Hanggang kaduluduluhan, yan po ay pinapayagan as an expression. Diba po? Yun o yun. Unless sabihin na yung tao na yun ay may ginawang, meron ka sinabi doon sa tao na yun, tapos binaligtad mo, hindi naman pala totoo yung sinabi mo, yun, libel papasok yun. Ewan ko nga dito kay Abante kung ano pa sinasabi nitong batas na gagawin. Kapag binabanggit mo, if you're saying that using profanities, insults, and malicious accusations online represent fair and respectful discourse and a healthy discourse, therefore you're telling us that the freedom of expression is absolute. You can say anything you want, and that is freedom of expression. Yun ang sinasabi ko, Mr. Chair. May I respond, Mr. Chair? Pag binanggit mo, if you said that freedom of expression is not absolute, therefore, there are certain things that you cannot say. Yun ang ibig sabihin nung freedom of expression is not absolute. May limitation yun. Di ba? Go ahead. You can answer now. Okay, thank you very much, Mr. Chair. Napansin din niya. Di ba? Mapansin din niya ang daldal niya. Sige na nga, go ahead. Magsalta ka na. Mr. Chair, in the universal thoughts and ideas, there would always be a limitation. The freedom of speech is not absolute. And the limitation of freedom of speech is well defined. Yan. Under the law, under the jurisprudence, there are things that you cannot say. There are things that Mr. Chair, you what cannot... jurisprudence are you talking about? Ito, akala niya hindi alam. Ha?
Supreme Court decisions, Your Honor. Can you tell me what law? Example of law that limits your Yes. freedom of expression. For Can you example, tell me Mr. the Chair, jurisprudence? yes, Mr. Chair. For example, Mr. Chair, there is, I cannot specify the specific law, Mr. Chair. There but is a law on libel. Yeah, law There on is a libel. law on slander. There Is it is a okay? law. Is it okay, Mr. Chair, if I give my example? Ayun naman pala, alam mo may batas doon eh. Oh, ano pang gusto mong gawing batas? Ay nako. Okay, thank you very much. One example, and I think this example is very demonstrative, is very illustrative of the limitation of freedom of speech. Right now, it is election, midterm election, and it is not allowed that people are going to campaign on the day of the election day. That is a clear prohibition to express on the part of the citizen to say whatever they want to say on that Teka, election day. Mr. Chair, ano po ang connection nung binabanggit mo? Limitation of freedom of speech. Yan ang pinag-uusapan. So sinasabi ni Joey, bawal ka nang mag-ngampanya during the day na pinagbawal na ng COMELEC. Yun po yung limitation na sinasabi ni Joey. Tapos parang tatawa-tawa ka pa. Tama naman yung sinabi niya na may limitation na kasi nga merong batas na nagsasabing bawal ka na mangampanya. So hindi mo pwedeng, hindi, freedom of speech ko to eh. Hindi, may batas nga na bawal ka mangampanya doon sa oras na yun. Yun, ang linaw-linaw. Yun yung mga limitations of freedom of speech. Yung limitations of freedom of speech mo, yung bawal magmura. Asan yan? Sige nga. Asan po yan sa ating konstitusyon na bawal magmura? May desisyon niya ang Supreme Court dyan eh. Ang putang ina ay isang expression. Hindi po yan na masasabi mong pumapaloob sa libel o defamation. Meron yan. Meron pong ano yan. Jurisprudence po yan. Asking you about the jurisprudence, I just told you that there is a law against on libel, on cybercrime. What you said today is libelous. What you said here is libelous. Why? Mr. Because Chair. there is a malicious intent. When you use profanities, when you use the word gago, there is a malicious accusation, and that is libelous. Mr. Chair, if that is your assessment of that And kind of statement, listen, you not will only have your... libelous, Mr. Chair. Dali lang ha. Not only libelous, ha? That is also unjust vexation on my part. May I respond, Mr. Chair? Go ahead. Okay, Mr. Chair, if you think that you are violated by my exercise of my freedom, you would have your right and No, be no, in court. Yun, akala ko magsosorry na naman eh. Ayan, ayoko na yung sorry na yun eh. Sa totoo lang, medyo hindi ko kursunada yung magsosorry. Pero buti na lang ang sinabi niyang, if you were offended by what I've said, you have the court. Yun ang pinakapanalo dyan, mga kababayan. So, sorry po mga kababayan. I love the other vloggers na nagsorry po sa mga congressman. I know why they did that because ayaw ho nilang makulong. Pero sa akin po, hindi po ako fix doon sa mag-sorry sa congressman. Bakit ako magsusorry? Kung tama naman sa tingin ko yung para lang hindi makulong, wag na lang akong pumunta. Ganun lang kasimple yun. Di ba? Hindi ko sa pero parang ganun ang prinsipyo na sinasabi ko mga kababayan. Kasi hindi ako gagalang sa ganitong klaseng mga congressman. Pasensya na po. Kasi binababoy na ninyo ang batas. Why would I respect you? Diba? Kung bababuyin nyo ang batas, hindi na ako gagalang sa inyo. Pasensya na. Kaya tama, pasok yung sinabi ni Joey Cruz dito. Anong sinabi niya? If you were offended, you have the court. Na meron tayong korting pwedeng sampahan ninyo ako ng kaso. O yun, ang ganda nun. Perfect yun. You're the best. Among the West. Sit there. So that the maliciousness of Mr. that Chair, statement don't can be worry. I'm sorted not out going in the to charge proper you in court. authority. Don't worry. I'm not going to charge you. If I charge you in court, matatalo ka eh.
Oh, ang lupit nito, Brad. Dinaig pa yung korte talaga. Palakpakan naman natin. Hayop! Ha? Pag kinasuhan kita, talo ka. Oh, wow! Nauna ka pa sa judge. Ano po mo? Pombi, alam mo, dito pa lang sa utak ni Abante na to, talagang ano siya, talagang masasabi kong ibang level ng utak nito. Oh, iba. Iba ang kaugalian nitong maman to. Malupit pa sa malupit talaga itong tao na to. Ito talaga ang epitome ng pagiging diktador, authoritarian. Talaga ho, siya ho yun. Hindi. Pag kinasuhan kita, talo ka. Ha? Titigan ka pa ng ganyan? Oh. Buti na lang itong si Joey, nakipagtitigan din. Oh. Tingnan mo. Oh. Sino mas matindi titigan? Walang pipikit. Ang unang pumikit, olat. Ha? Oh, di ba? Oh. Pero hindi. Oo. Unjust vexation to. Alam niyo ba yon? Ha? Are you a lawyer or not? I am not a lawyer, Mr. Chair. Therefore, you should know this. The thing is this, pero wag ka... Are you a lawyer? Ang sarap sagutin, no? Yung tinanong siya, are you a lawyer? Ako, sasagutin ko yan. No, sir, are you? Hindi kasi sinasabi mo, mas magaling ka sa akin, di ba? Dahil di ka lawyer. O, parang sinasabi mo, hindi ka pala lawyer, di ka magaling. O, ikaw ba? Lawyer ka ba? Magadala. Hindi ako magdidemanda sa'yo. Do you know why? You're not important to me. Hindi ka magdedemanda kasi you're not important to me. Why did you invite her? Sorry hindi ko makunik eh. Hindi pala sila importante sa'yo. Hindi pala importante si Joey. Ba't nyo inimbitahan? Dito, lumalabas na you invited the vloggers not as a resource person but to condemn them, to bully them, at para talagang gawin ang lahat para pahiyain, talagang i-degrade. That's the reason. So tanggalin nyo na yung you are invited as a resource person, you are invited on investigation whatsoever. Walang ganun. Kayo na mismo umamin. Inamin nyo na. Ang linaw-linaw. Hindi ka importante. Kasi kung hindi pala importante, pauwiin mo na. Ba't mo pa kinakausap? Hindi ka pala importante. Alright? Ang dahilan lamang, kaya natin ginagawa ito para magkaroon kami ng idea kung anong legislation ang nais naming gawin. Pero ikaw, you are not important to me. Alright? Oo. Thank you, Mr. Chair. Yan. Huwag kang mag-alala. Hindi ako kailanman magdidemanda sa'yo. Alright? Kasi nga, takot ka. Alam mong matatalo ka. That's the truth. At korte ang magsasabi na talo ka. Korte magsasabi na mali ka. Kaya ka takot magdemanda. Yeah, that's the truth. You know why? Sasabihin lang sa'yo ng korte, sa tingin ko, opinion ko lamang po ito, ang yung sinabi niya mga jurisprudence noon, ang public official ay hindi dapat balat abante. Ay, mali. Balat sibuyas. Oh, sinabi na ng korte yan. Hindi kayo dapat balat sibuyas. So, pag ikaw nasaktan ka sa gago, nasaktan ka sa tanga, nasaktan ka sa kung ano-anong paman, ibig sabihin, balat sibuyas ka. Palitan na natin yan, balat abante na. Oo. Tumatawa ka pa eh. Thank you, Mr. Chair. Natatawa ka sa akin eh. No, Mr. Chair, I am expressing my gratitude, Mr. Chair. Ganun ba? Mr. Chair, tumatawa ka and you're expressing your gratitude by your sarcastic laughter? I am not laughing, Mr. Chair. It's just a natural smile, Mr. Chair.
As a natural smile. Durog si Abante. Palakpakan natin si Joey. Ang lupit mo, Joey, ha? Hindi, totoo. Malupit ho dito si Joey. Kaya, alam mo, etong si Abante, nasira ang Congress dahil sa kanya. Sa totoo lang. Hindi, walang biro ho. Dito, lumalabas na sobrang sobra kayong authoritative o yung masyado kayong mataas ang tingin sa sarili na wala nang karapatan ng mamamayang batikusin kayo o sabihan kayo ng hindi maganda. Ang dating sa inyo, pag sinabihan kayo ng ganon, ipapatawag ninyo. Pag hindi pumunta o di kaya pag pumunta naman at hindi nag-sorry ay iko-contempt ninyo. O kung naman hindi pumunta, iko-contempt nyo pa rin. Di ba? Alam nyo, ito lang masasabi ko sa inyo, ha. Kayong mga congressman, bilang na ang araw ninyo. Maniwala kayo. Kasi may eleksyon ng darating. Sa eleksyon, sigurado ako nakikita ng mga taga Maynila. O kayo naman taga Maynila. Pag kayo, binoto nyo pa to, ay malaki na kasalanan nyo sa mundo. Pag binoto nyo po to si Abante at nanalo pa ito si Abante, pambihira naman kayo. Yun lang masasabi ko. Gusto nyo ganitong klaseng congressman nyo? Self-righteous, self-centered, alam ang lahat, walang bawal kang magsalita laban sa kanila. Gusto nyo ng ganyang klaseng leader? Gusto nyo ng ganyang klaseng congressman? Bahala kayo. Diba? Mangyayari sa inyo, diktador ang labas. Ako nga, tanong ko nga sa inyo. Balita ako, hindi nga daw. Di umano, balita ko lang ito. Di umano, hindi na nga daw nakakampanya yan dyan dahil natatakot na daw sa mga taong pagsisigaw ng Duterte. No, marami ho dyan sa mga congressman na yan. Yung mga congressman na yumari ho kay BP Sara Duterte at kay Pangulong Duterte, takot na lumabas. Grabe na yung security nila. Bakit? Kasi nagagalit daw yung mga taga Maynila sa kanila. Yun ang naririnig ko, ha. Yun ang kwento sa akin ng mga taga Maynila. Naririnig ko po yan. Although hindi po ako taga-district na yan, District 3 po ako, ayan po ang kwento-kwento sa akin. Totoo ba yan, sir? Congressman Abante, totoo ba takot ka na humarap sa mga tao dahil pag umaharap kayo sa tao, sumisigaw ang taong bayan ng Duterte. Kung hindi man Duterte isigaw, Yorme. Kawawa naman kayo. Saan kayo lulugar? O baka naman dahil dyan, sinusulit mo na yung pagiging congressman. Di ba? Kasi mapapalitan ka na. Ito lang, ha. Tanong ko lang naman po yun. Alam niyo mga kababayan, kaano ho kasi natin yan, pag ikaw hindi ka pumalag dito sa pagpapatawag ng mga vlogger, ang susunod na po niyan ay tayo ng mga ordinaryong Pilipino. Oh, by the way, hindi pala ordinaryong Pilipino pag vlogger ka na, ha. Ayon yan kay Abante. Pag ikaw ay hindi na pag ikaw ay vlogger na, hindi ka na ordinaryong Pilipino, di ba? Nadinig ko yan, eh. Hindi ka ordinaryong Pilipino, vlogger ka. Anak ng wewe, ba't ganun? Meron po bang label yun? Ganun po ba yun? Nataka talaga ako nung pinakikinggan ko. So, hindi na ako ordinaryong Pilipino. Ano kaya ako, alien na Pilipino? Yeah? Ganyan po kalabong mga logic dito mga congressman natin. Ha? Ganyan sila kagulong kausap. Menopause na ata ito mga ito, ha. Ako nagtatanong lang naman po, ha. Bakit ganun kayo? Kaya nga mga kababayan, pag hindi po kayo nagsalita dito, ang susunod na mawawala na ay yung freedom of speech ng bawat netizen. Kaya nga pansinin ninyo, ginisa rin nila yung Meta. Gusto nilang talagang busalan ang social media kasi nga galit ang netizen sa mga to. Hindi nila kayang matake na sasabihin pa nila hindi sila affected. Kung hindi kayo affected, walang hearing. As simple as that. Sabihin nyo hindi kayo affected. Affected kayo kaya nga kayo nagpapahiring, eh. Affected kayo sa fake news. Affected kayo sa hindi pala sa fake news. Affected kayo sa mga nangyayari o mga akusasyon sa inyo. Di ba? Yun ang totoo. Na tinatawag nyo lang siyang fake news. But in reality,
That is really what is happening now. You are afraid of the netizens. Tapos ang gagawin nyo, tatawagin nyo na lang fake news, tapos sasabihan nyo yung Meta, bakit wala kayong ginagawa sa fake news? Meron silang ginagawa. Sa katunayan niya, minsan sablay nga yung ginagawa ng Facebook. Bakit kanyo? Masyado sila eh. Mantakin mo, yung Banat by page ko na may 1 million, impersonator daw ako. Ano ako? Sino na ako? Impersonator ang kaya ako nasuspend ah. Kaya hindi nyo na makita yung original na Banat by na may 1 million na followers. Kasi nga daw, ako daw ay impersonator. Ganun sila. Tapos sasabihin nila, hindi nila ginagawa yung kanilang trabaho. Ang ginagawa nga nila, sobra-sobra na eh. Eto pa, alam mo mga kababayan meron lang akong konting itatakel. Ito pong pagdating po dito sa yung, alam niyo yung manga edition natin, yung mga manggagamit kila Duterte. Naalala niyo yun? Yung si Gaston Bunting, sa isa kong naalala nyo yung may pataas-taas pa ng kamay kay Pangulong Duterte, keso kasama pa ni BP Sara Duterte, pero ngayon isa sa mga pumirma sa impeachment ni BP Sara Duterte. May pautot na naman siya dyan sa Parañaque. Meron siyang ganito. Ayan. Parañaque former Mayor Joey Marquez at ex-Congressman Ed Zalcita in-endorse si Gaston Bunting. Yan ang nila. Kasi ang bago nilang ngayon, gusto ko si Gaston Bunting. Parang gusto ko si Gaston Bunting. Yung ginawa nilang gusto. Ganun ang kanilang bagong ngayon. Ano naman problema dyan, Banat Bay? Ako ito lang. Sino ba itong mga nagsabing gusto nila si Gaston Bunting? Sino ho ba itong mga to? Ito lang naman po sila. Una, si former Mayor Joey Marquez. Sino po ba si former Mayor Joey Marquez? Siya po ay ito. Yan. Yan po si Joey Marquez na may kaso po, kinasuhan po ng threats at physical injury ng kanyang jowa. Yan lang naman po si Joey Marquez, okay? Kinasuhan po. Okay, malinaw po dito mga kababayan. Linawin ko lamang po, kinasuhan, inakusahan. Ibig sabihin po, wala po ako sinasabing guilty, pero may mga kaso po. Yun o yung shades of kanilang katauhan. Ika nga. So, just Joey Marquez yan din po. At meron din po siyang dating kaso ng basta may kaso po siya, hindi ko na lang na-i-post dito. May kaso din po siya, although it was naayos po ata as far as I remember. May kaso po siya na tungkol po doon sa overpriced na broom, overpriced ammunition purchase, compost and garbage recycling equipment purchase. May mga kaso po siya dyan. Although, ang alam ko, siya po ay nakalusot dyan sa kaso na yan. Hindi ko alam kung paano nangyari, pero gawin pa man, yun po ang mga balita sa kanya, kay Joey Marquez po. Okay? Again, accusation po sa kanya yan po ang kinaso sa kanya. Meron pa, sino pa po ba ito? Etong si Ed Zalcita. In-endorse din si Gaston Bunting. Sino po ba yan? Si Ed. Ito po yan, si Ed. Yan. May plundered graft charges were filed against several former incumbent official ng PRA, yung Philippine Reclamation Authority, previously known as Public Estate Authority. At nandun po siya sa baba. Kasama po siya sa may kaso. Si Eduardo Zalcita o si Ed Zalcita, former congressman din yan. So isa rin po yan sa sumusuporta kay Gaston Bunting. At ito po yung iba pa niyang kaso. Ayan, pang-aabuso sa parliamentary immunity. Ayan, isang halimbawa dito yung may tinalakay siya nung October 14 hinggil sa mga aligasyon ng korupsyon. Laban dito kay Ed Zalcita, laban sa mayor ng Parañaque na si Florencio Bernabe, na nag-iisa sa privilege na inisa-isa niya sa privilege speech. Nang hingan ko ng panig si Bernabe, ang binigay niya sa akin ay isang lumang sulat
Kasi tinanong, inakusahan nito ni Ed. Congressman siya nun, di ba? Inakusahan niya yung mayor. Tapos anong sinabi niya dito? Meron siyang inabot na sulat na inabsuelto naman pala ni Zalcita mismo. At binuhay na lang yung kaso. Ayan o, nakalagay po dyan sa balita. Inabsuelto si mayor sa mga kasong ipinaparatang ngayon sa kanya. Ang ginawa, in other words, puro rehash na aligasyon at binuhay lang. Binuhay lamang po yung mga aligasyon na yon. Kasi nga, ano nakasulat yan? Siguro, balak tumakbo sa pagka-mayor ni Zalcita. Ganun po siya. Isipin nyo eto pa. Meron din po siyang isa pang kaso. Di umano, okay? Ito po yung ang legacy scam. Naku po, dami ng kaso niyan Ang issue, ayan balita na yan. Si Zalcita ay tumanggap daw. According to this article, di po ako nagsabi, yung article po. Tumanggap daw siya ng 150,000 retainer fee sa kumpanya ni Angeles. So ayan po ang mga masasabi nating birds of the same feather. Flock together. Yan po ang mga nag-endorse kay Gus Tambunting. Meron pa. Sino? Ito rin yung nag-endorse. Si Nicolas Enrizo, isa rin po yan sa nag-endorse kay Gus Tambunting. Ano pong nangyari? Sinibak sa Bicol Saro Party List. Tinanggal po. At ang pinalit ay si Brian Yamsuan. Tinanggal po ng sarili niyang party list. Etong si Nicolas. Si Nicolas ay ine-endorso din po si Gus Tambunting. Ang lupit, di ba? Yung mga nag-endorse kay Gus Tambunting kung ano-anong kasong kinasasangkutan. Di ba? Tapos eto naman, sinibak din sa Bicol Saro Party List. At ang pinalit, si Brian Yamsuan. Bakit? Bakit niya in-endorse etong si Nicolas Enciso si Gus Tambunting? Kasi nga po, ang tumatakbong congressman ngayon dyan sa Parañaque ay si Brian Yamsuan. Si Brian Yamsuan na tumatakbong, dati siyang congressman kasi pinalitan siya Pinalitan yung sinipang si Nicolas. So congressman siya. Hindi po pumirma yan si Brian Yamsuan sa impeachment ni VP Sara Duterte. Yun ang katotohanan. Hindi siya pumirma. Kaya ngayon, ano ginagawa? Gustong nito ni Nicolas manalo yung si Gus Tambunting. At si Gus Tambunting pumirma sa impeachment ni VP Sara Duterte. Alam nyo na kung bakit in-endorse ni Nicolas Enciso. Kasi nga din, nung siya ay nasipa doon sa Bicol Saro Party List, ang pumalit si Brian. Si Congressman Brian ngayon, dating, ibig sabihin, incumbent, siya po ay party list representative ng Bicol Saro. Siya po ay tumatakbo ngayong, congressman dyan sa Parañaque. Kaya mga kababayan, kung dyan sa Parañaque, lalo na yung mga Duterte supporter dyan, ikampanya natin to si Brian Yamsuan. Kasi hindi po ito, kahit anong pressure nito, noong time na pirmahan, hindi po ito nagpa-pressure at pumirma sa impeachment ni VP Sara Duterte. Nanindigan po ito sa mga Duterte. Kaya tayo mga Duterte supporter, suportahan po natin itong si Brian Yamsuan. Okay? Para sa kalinawan at hindi lang. Sandali, hindi pa tapos.